Ikaw ba ay nag-crave ng biryani pero walang mga ingredients, hindi kumpleto? So walang problema yan guys. Dito ako ay magluluto ng simpleng beef biryani. So ayan, igisa muna natin ang ating sibuyas. Merong green chili. Lagyan natin ng salt at ginger garlic paste. Ayan. So igisa-gisa muna natin at syempre lagyan natin ng biryani powder. So yan, mabibili natin yan sa tindahan. At yung biryani powder na yan, may kasama na yan bay leaves, some cardamom and cinnamon stick. Pero ako ay hindi satisfied, nakukulangan ako. Kaya ako ay magdadagdag ng cinnamon at cardamom. So ayan, igisa mo natin para maluto yung yung powder. At lagyan natin ng konting tubig para hindi masusunog, para hindi mangangamoy ang ating biryani. So ayan, nagdagdag na ako ng cinnamon stick at cardamom. So ito kasi guys ang pampapangurin ng ating biryani. So dito gumagamit ako ng beef. So nasa inyo na kung chicken, mutton, or goat o ano pa ba. Pareho lang yan, basta may basmati rice. Ayan, biryani din yan. Maraming uri ng biryani guys. Ayan. So mix muna natin ang ating karne bago natin lagyan ng tubig at i-simmer natin hanggang sa lumambot na ang ating niluluto. Bakit ko nasabing simply? Ayan. Syempre simple lang kasi ayan, wala akong ibang ingredients tulad ng raisin, wala akong almond paste, wala akong peanuts, wala akong milk, wala akong yogurt na yan. Ang lahat na yan ay hinahalo sa biryani na special. So ayan, tapos na ating karne at ako na may mag-isa dito sa ibang casserole para sa ating rice. So lagyan din natin ng paste, onion paste with garlic and ginger. Ayan, igisa-gisa natin. Dapat lulutuin natin ang ating mga spicy guys para lumalabas yung mga aroma niya. At nilagay ko rin dito ng konting biryani masala o biryani powder. Ayan, mas masarap din pag pero pwede rin natin ilagay lahat doon sa karne. Nasa inyo na yan. Style ko lang to. So yan, ilagay na natin ang ating basmati rice. Siyempre, imikos-mikos natin ng ilang minuto para mag-incorporate ang ating mga spicy at lasa. At saka na natin idagdag ang ating karne. So yan. Para man medyo maluto siya ng konti. Yan. So takpan na natin sandali para naman lambot agad ang ating rice. At dito i-add na natin ang ating cooked meat. Yung luto na nating karne. Ayan. At syempre mikos-mikos ulit natin. Dahan-dahan lang para hindi masisira ang ating basmati rice. Mas maganda kasi pag buo yung rice guys. Maganda siya tingnan. Hindi kagaya pag putol-putol kasi parang ewan, pangit siya tingnan. At syempre lagyan na natin ng mainit na tubig. So pinapakulo ko na yung tubig na yan guys at naka-estimated na yan yung measurement niya. Ayan. At syempre simmer na natin. At lagyan natin, sigurahin natin lagyan natin ng timpla bago yan mag-dry.
Ayan. Kasi pag mag-dry na, hindi mo na malagyan ng asin. So, ayan, pakuluin natin hanggang sa maluluto. At syempre, stir it occasionally para iwas sunog. Para hindi mangamoy sunog yung ating biryani. Imbis na masarap, ayan, nababawasan yung sarap. O diba, pag may medyo sunog ang ating niluluto, nakakabawas siya ng lasa. So, sayang yung effort natin. Pag mangyayari ka, dapat talaga pag nagluluto ay dedicated ka sa ginagawa mo. Binabantayan mo para talaga bawas sunog. Kasi sayang din yung effort natin, guys. Pag nag-i-effort ka, kailangan dapat masarap siya. Tapos, hindi mo binaantayan. Ayan, may sunog. Nangangamoy yung sunog. So, hindi na masarap kainin. O, diba? Sayang yung ganon. So, guys, pag ganito na ang ating biryani, so, kailangan naka-low heat o low fire na ang ating fire. So, simmer lang natin yan. Takpan lang natin ng mga 1 to 2 minutes in a low fire. So, ayan, ready na ang ating biryani. Ready to serve and ready to eat. Ayan. So, okay na to, guys. Luto na ang ating biryani. Kung gusto mo ng topping, lagyan mo ng fried onions or fried peanuts. Ayan. So, kainan na, guys. Hope you enjoy watching my review. See you next time. Thanks for watching. Adios, amigos. Bye-bye.